Kinwestiyon ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte ang naging pahayag ni Defense Secretary Gilberto Gibo Teodoro Jr. na dapat daw magbitiw ang mga halal na opisyal na klarong pumapanig sa posisyon ng China sa issue ng West Philippine Sea. Sa inilabas na pahayag, iginiit ni Duterte na ang mga elected official ay iniluklok sa pwesto ng taong bayan at hindi ng Defense Secretary. Ayon pa sa kongresista, kung may ebidensya ng pagtataksil sa bayan ang sinumang opisyal, dapat itong idaan sa tamang proseso at magsampa ng kaukulang kaso sa halip na manawagang magbitiw ang mga ito. Binatikos din ng kongresista ang umano'y loyalty test na ipinapataw sa mga opisyal na may ibang pananaw sa issue ng West Philippine Sea. Kinwestiyon din ng mambabatas ang pagtingin sa China bilang pangunahing kalaban at binanggit na may iba pang bansang may territorial claims sa West Philippine Sea. Binigyang diin din ni Congressman Duterte na sa isang demokratikong bansa ang mga botante lamang ang may kapangyarihang magtanggal sa mga halal na opisyal at hindi ang sinumang miyembro ng gabinete. Bilang tugon, ipinagtanggol ng Malacanang ang naging pahayag ni Secretary Teodoro. Sa Palace briefing nitong Lunes, sinabi ni Presidential Communications Undersecretary Claire Castro na walang nakikitang mali ang administrasyon sa naging pahayag ni Teodoro. So wala tayong nakikita na mali. No? Ang Pangulo, ang administrasyon ay wala nakikita na mali sa tinuran ni Secretary Gibo Teodoro. Ito ay pagpapakita ng pagmamahal sa ating bansa. Ayon kay Castro, hindi loyalty test ang isinusulong ng pamahalaan, kundi ang paninindigan ng bawat Pilipino sa pagtatanggol sa interes ng bansa. Dagdag pa niya, nakaalarma kung mabibigyang kahulugan na usapin ng loyalty ang pagtatanggol sa interes ng Pilipinas. Patungkol naman sa relasyon ng Pilipinas at China, sinabi ng palasyo, Totoo na meron tayong magandang relasyon sa China patungkol sa trade, investment, negosyo. Hindi yan usapin. So, hindi pwedeng pagsamahin ang pagninegosyo, magandang relasyon sa China, sa pagpoprotekta sa interes ng Pilipinas. Samantala, sa mga halal na opisyal na umano'y inuulit ang naratibo ng China sa usapin ng West Philippine Sea, sinabi ni Castro na mas mabuting maging lantad ang kanilang paninindigan. Mas maganda po siguro talaga kung kayo po ay nagpapakita ng katulad ng pananaw ni Congressman Pulong Duterte. Mas magandang lumatad na sila para makita natin kung sino ba talaga ang totoong nagmamahal sa bansang Pilipinas. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Cresceline Catarong, SMNI News. Libo-libong consumer member owners ng Socateco 2 ang nakiisa at nagtipon para sa ika-43rd na Annual General Assembly na ginanap sa Kiamba at Malapatan, Sarangani at maging dito sa General Santos City. Dinaluhan ng higit 32,000 member consumer owners pamamagitan ng hybrid format sa 4 na physical venues gaya ng Socateco 2 Apopo, Holy Trinity College sa Jansan at mga satellite venues sa Sarangani ang ginanap na taunang asembleya ng Socateco 2. Inendorso at niratipika sa naturang pagkitipon ang resolusyong nagbibigay pahintulot sa pagpasok sa Conditional Joint Venture Agreement sa Ignite Power Incorporated. Layunin ng kasunduang ito na makapasok ang private capital upang maayos ang mga lumang pasilidad, mapalawak ang network capacity, at masolusyonan ang paulit-ulit na rotational brownout sa General Santos City at Sarangani Province. Ayon sa mga sumusuporta sa JVA, ito na ang pinakamabilis na solusyon upang matugunan ang matagal ng problema sa kuryente. So para sa amin, mga maliliit na mga consumers sa General Santos City, para sa amin, tinitingnan talaga namin kung ano talaga yung pinaka-the best para sa mga people, lalong-lalo na sa mga mamamayan ng General Santos City. Nakita naman namin na maganda yung kalalabasan at hindi parang sabihin natin na parang lugi yung mga tao sa ginagawa ng desisyon ng Socoteco. Suportado po namin kung ano yung ikabubuti ng mga tao sa General Santos City according to GBA. Ngunit sa kabila ng pag-aproba sa asembleya, nanatiling matindi ang pagtutol ng ilang grupo ng mga mamimili at mga tagapagtaguyod. Kung pagbabasihan natin yung Articles of Incorporation ng Socoteco 2 and Bylaws Rule 8, bawal po yun kasi walang consent and approval ng lahat. Kasi yung qualified majority po na tinatawag ay
Hindi po yung 50% plus 1 ng 344,057. Kung hindi po, yung lahat po ng na may kuryente, lalo na po yung katribo ko. Ngayon po, sumulat po tayo sa Socoteco 2, sumulat tayo sa National Electrification Administration, sumulat tayo sa Energy Regulatory Commission, sumulat din po tayo sa Department of Energy na dapat po yung 43rd AGMA ay wag munang mamadaliin na ikandak. Consistent po yan sa NEA Advisory Number 2 as of 2024 na hindi po dapat minamadali yung AGMA, lalo na po na bago lang po kami na lumindol po ng 7.8, binaha, may aftershock. Dapat po exempted ang Socoteco 2 na ikandak ito. Paano po kami makapag-decide na ibebenta namin ang aming distribution network o yung aming Socoteco 2 where in fact po lahat ng kabahayan, karamihan po ay hindi pa nakakabalik sa normal. So mahirap po na desisyon ito. Kaya po kanina, masakit po yung loob ko kaya sinasabi ko I make it clear na yung objection ko po ay klaro. Una po is that pag nakatawid na po kasi ang Socoteco 2 doon sa joint venture agreement, hindi na po siya makakabalik bilang electric co-op. That will be final and executory. Wala na pong balikan yan. Pangamba nila ang pagpasok ng pribadong kumpanya ay anyo ng privatization na maaaring mag-alis sa boses ng mga miyembro at magdulot ng pagtaas ng singil sa kuryente sa hinaharap. Ibig sabihin ng private po is that kung nagrereklamo na po sila ngayon, yung mga MCO katulad ko, sa presyo na 11 pesos something ngayon, first time in 49 years, how much more po kung dagdagan mo ng 30 and 40%? Ang pinakamasakit po is, ang pinagkakainteresan lamang po ng Ignite More Power ay yun pong aming distribution network. Wala silang pakialam sa non-distribution network namin. Kibali, yung aming asset lang ang kanilang gusto. Yung aming liability, wala silang pakialam. Anong mangyayari po sa amin at saka sa Socoteco 2? Kaya masakit po. Pangalawa, napakahirap po mag-decide ng ganito na hindi po nakonsulta yung karamihan tapos ilan lang po yung nakatayo. Nakita nyo naman, when we divide the house, yung nakatayo yung sa harap lang, yung sa likod, wala. Yung sa ibang hub, hindi mo alam kung totoo. Kaya masakit. Sa ngayon natin nakatutok ang buong komunidad sa mga susunod na hakbang ng Socoteco 2 at ng regulatory bodies ukol sa formal na pagpapatupad ng kasunduan. Yan ang pinakahuling ulat mula dito sa General Santos City. Ako si Jean Domingo para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Dismayado ang ekonomista at University of the Philippines professor na si Professor Astro Del Castillo sa mababang antas ng Actual Foreign Direct Investments o FDI ng bansa. Ayon sa kanya, umabot sa tinatayang $72 billion ang halaga ng investment pledges na inanunsyo ng pamahalaan mula sa foreign trips ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Gayunman, sinabi niyang tinatayang 19% lamang ng mga investment pledge ang aktwal na nakapasok sa Pilipinas. Since the start of his term, it amounted to $72 billion, total investment pledges. So kasama na yung foreign trips and other pledges, if my numbers are correct. So parang lumalabas lang dito, 19% ang pumasok. So foreign trips niya, out of the 62.93 billion na total investment pledges, around approximately 4.35 billion lang naging na-materialized or been actualized into realized investments. So that's around 6.91%. So it tells you a lot. Ayon kay Del Castillo, kung mas malaking bahagi ng mga ipinangakong pamumuhunan ang matuloy, mas marami sanang malilikhang trabaho, negosyo at oportunidad para sa mga Pilipino. Between Asia and the big Asia, hindi lang Southeast Asia, hindi lang ASEAN, the big Asia, we're a laggard in terms of investments. Binigyan din ng ekonomista na ang pagpasok ng foreign investments ay mahalagang sukatan ng kumpiyansa ng mga dayuhang mamumuhunan sa ekonomiya ng bansa. Dahil dito, nananawagan siya sa pamahalaan na higit pang pagtuunan ng pansin ang pagpapalakas ng ekonomiya at pag-akit ng mas maraming pamumuhunan. Everyone should focus on the economy. Diba? Huwag nila tayo isama doon sa Game of Thrones. They want to prosecute their political enemies, so be it. No? Sana proseso lang. But kami, ang bias talaga namin, it's really more of the economy.
Bagamat may natitira pang 2 taon sa termino ng Administrasyong Marcos Jr., umaasa si Del Castillo nang mapapataas pa ang investment inflows at mapapabilis ang paglago ng ekonomiya. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montebon, SMNI News.